Yan, good morning mga kamamo. Sobrang init ngayon. Parang gusto ni kamamo pumunta ng punta tayo sa Alice Kitchen. Bili tayo ng halo-halo para ma-refreshment naman yung katawan natin. Tsaka ito pala mga kamamo yung pasensya na sa papakita ko. Ayun yung bigas na nabili natin nakaraan, yung 27.99, magandang klase. Kaya sulit nakabili na tayo ng dalawang sako. Yan, para iba yung init ng panahon ngayon, dapat kontrahin natin. Di ba anak, kontrahin natin yung panahon. Bili tayong halo-halo. Oo. Bili tayong halo-halo. Naku, malungkot, hindi nag-i-smile ha. Hello ka to sa mga natin. Hello. Magbo-boxing na yun ha. Boxing. No. Bungis-ngis yan na. Gusto mo ng ice cream? Gusto mo ng chicken? Gusto mo ng french fries? Gusto mo ng hamburger? Ha? Ayaw mo na ng milk? Gusto mo na lang ng halo-halo? Ha? Halo-halo ba? Halo-halo? Yan mga kamamo, iwan na rin tayo ni Chopper sa Thursday. Alis na si Chopper Pupunta na siya ng Montreal. Doon kayo sana nung napapakita kayo ng mga malaki na si Chopper Magwa 1 year old na next month Yan, kulit sila nung tatay niya. Nakakamiss din ito kahit makulit tong aso na to Makulit, Ano yan? Paninikain mo? Yan. Mabait yan mga kamama, sobrang lambing yan. Talagang makulit lang talaga siya kasi bata pa. Siya yung pinaka mahal na mahal niya talaga yung kapatid niya. Isa nakakatakas yan Natatabihan yung anak ko, nandun lang siya, nakatabi lang niya. Pinagmamasdan lang niya, binabantayan lang niya. Makulit lang siya. Ganyan si Legend na medyo bata pa Kasi Legend ngayon nag-matured na Makapal din yung muscle Nakita niyo na mga kamamo kung gano'ng gandang panahon. Yung mga tao ngayon, sinusulit nila yung ganyang panahon. Sabi ng mga Canadian, mahilig sa initan yan. Kasi, kumbaga talaga dito sa Canada, parang 5 months lang na makikita mo maayos yung panahon. Honestly, yung init talaga, mararanasan mo siya ng mga 3 months lang. Kasi mga bandang September niyan, medyo halo na yan. May halong lamig na, tsaka may araw pa rin yun, pero medyo malamig na rin nung mga panahon na pasimula na siya ng winter. Kaya yung mga tao talagang ini-enjoy nila yung mga ganyang init. Pero syempre may mga times na sobrang init mga kamamo. Kaya nga si kamamo parang naghahanap ng halo-halo. Kontray natin yung kontray natin yung init. Tsaka syempre natin yung sa ALS. Si ALS naman ang natin. Tingnan natin kung mga available na nila. Para at least yung mga tao dyan na mga tinatamad magluto mga kamamo, na andyan din ang Alice Kitchen para sa inyo. Kaya pasyalan natin sila. Tapos tanongin din natin kung ano yung menu nila ngayon. Yun yung Alice, actually yung Alice, mababait din yung mga yan. Sobrang talagang parang pag nagpupunta ka doon, parang welcome ka talaga. Ganun sila tumanggap ng tao. Kaya yung blessing talaga sa kanila mga kamamo, honestly, talagang bumubuhos ng todo-todo. Yung Alice Kitchen, sila yung kadalasan sa mga dito, yung mga competition sa mga food cart, mga ganyan. Sila na madalas nang number 1 when it comes dun sa sales. Hindi lang naman dahil sa ganun sa hospitality nila, sa sarap din talaga ng mga pagkain nila, yung dun sila binabalikan, lalo na yung barbecue nila nung nakaraan. Ay mga kamamo, tara na, silipin natin sila.
Inubo na naman ako. Let's go. May mga ulam nila mga kamama ko. Dami. Hindi kaya pili lang kayo dyan. May malapit na yung concert ni ano. Saturday, September. Yan, 24. Sa mga gustong bumili ng ticket, ayan. Message lang kayo. Cellphone number. Hindi pala makakamama yung mga achievement nung ano, nung Al's Kitchen natin. No? Marami sila naging awards. Medyo maraming bibili ngayon. So, unahin na natin sila. Ayun kuya, ano, bibili lang ako muna ng ulam namin. Ate, ano po ito, menudo po? Caldereta. Sige, yan po, isa po tayong order ng asado. Yung ano lang, medium size lang ate. Tsaka ano pa bang masarap? Ito ate, ano po ito, tilapia. Ayun, tsaka isang sarsyado sa gata na tilapia. Nakakataka mga kamamaw. Yan. Tsaka po ano, dalawang halo-halo. Yes po. Ate, ano po pangalan niyo ate? Lailani. Si ate Lailani, ayan. Taga saan po sila sa Pinas? Bicol. Bicol po, yan. So, masarap dito mga kamamo. Talagang pinupuntahan ng mga tao din dito. Nakita niyo naman yung ebidensya mga kamamo, di ba? Yan, meron silang mga ano, mga mga pag nag-order ka ng mga ano, bultuhan na pag yung tinatamad ka na magluto sa bahay nyo, order lang kayo sa kanila. Meron sila ngayon. Maraming variety. Yan ang halo-halo ng Al's Kitchen. Matitikman na natin ulit. Mga mama, dito na tayo. Bili tayo na ano. Ito pa yung halo-halo. Hindi ko na napakita yung video sa halo-halo kasi wala kasi excuse me, wala kasi yung ano, yung owner. Di naman ako naka-message agad sa kanya na sisilip nga ako na pagpa-video. Medyo, alam mo na, pag medyo may mga naiintindihan ko naman, respeto ko na lang din sa kanila yun. Meron si kuya doon sa loob, ayaw niyang magpa-video sa loob dahil ano nga daw, nagpaalam daw ba ako. Sabi ko, ang sa akin lang naman, kilala naman ako na may-ari nung Al's Tsaka syempre, gusto ko lang naman ipakita sa kanila kung ano meron yung ano. Pero ano yung kanya-kanya kasi tayo ng ano ng paniniwala. Pero syempre, respeto ko sa kanya bilang nakakatanda sa akin. Hindi ko na binlag yung paggawa ng halo-halo. Pero ito yung halo-halo nila, oh. Yan. Yan. Napakasarap mga kamamaw na ito. Actually, ilang beses na kami bumili ng halo-halo dun sa Al's. Talagang pag natakam kami sa halo-halo, Al's Kitchen ang pinupuntahan talaga natin. Yan. Supportado natin yung mga yan dahil yun yung mga taong mababait talaga. Ay, shoutout na rin sa iyo kuya. Hindi ako galit. Ang ano ko lang siguro hindi mo lang ako kilala, kaya hindi mo tayo napagbigyan. Siyempre ang akin ay ano lang, suportang tunay lang sa mga Pilipino dito sa Saskatoon. So ayan, uwi na tayo, bumili na rin tayo sarsyadong manok, sarsyadong luto sa gata na tilapia, tsaka yung ano sinabi ni ate, parang minudo ata ito, parang machado. Ayan, so ay may ulam na kami, tapos relax na. At nakita niyo naman mga kamama until now, hindi pa rin umuhupa yung ano ko. Sana hopefully umano na siya. Pero kahit pa paano, nakakatulog-tulog na si kamamaw. Di katulad ng mga nakarang ano talaga na nako, pag umubo ko parang wala na, tapos na ang maliligayang tulog ni kamamaw at mamaya na uli siya makakatulog. Ganun ka ano yung ubo ko. So ngayon nakaka-survive na tayo, nakaka-ano tayo, umaano na, lumilipas na, umaalpas na. Basta maintain lang yung gamot na iniinom natin, tsaka at the same time yung mga bawal, like for example yung sa energy drink natin, talaga nag-quit na ako. Sa yosi natin, sa sigarilyo, talagang ano na siya, parang once a day na lang ang sigarilyo. Ayoko rin naman na hinto dahil hindi naman biro din talaga mga kamamo. Hihinto mo ng biglaan. So mahirap pa rin yun kasi may mga senaryo tayo na alam natin na ibang tao na yung minto sa pag-iyosi biglaan, ayun, ganun, may mga nangyaring masama. Kaya
Although bata pa tayo, ingatan pa rin natin sarili natin. Pero syempre, inaano ko din yung mga ganung bagay na ayokong mag-quit basta-basta sa sigarilyo ng biglaan. Unti-unti natin, eventually naman maano na lang katawan natin yan. Para masasanay na yung katawan mo na hanggang sa nawala na yung sistema ng yosi sa katawan mo, hanggang sa tumigil ka na yun. Ganun nga tayo, unti-unti lang natin para mas maayos yung maging kalagayan natin, yung kalusugan natin. Excuse me, even kayo, ingatan nyo rin mga sarili nyo dahil minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Gusto natin ma-enjoy natin ng maayos, tsaka yung walang regret ba tayo mga pag nawala tayo sa mundong ibabaw. Kaya mga mama, uwi na ako. Alam ko nagugutom na yung misis ko. Yung mga mama, ano pala, kwentuhan na pala tayo ba nung gagawin tayo. Yung ano ko palang si Bless, ano pala siya, nag-try na siyang magpasa-pasa ng resume. Actually kahapon nagpunta na kami sa Midtown. Mas maganda kasi doon sa may food court doon. Tinanong namin yung mga potential hiring na pwede niya pag-applyan. So ngayon bumalik siya mag-isa. Lima na daw ang napasahan natin niya kasi binalikan na lang niya yung mga pinagtanongan namin nakaraan. Sana may tumawag sa kanya, makuha siya sa summer job niya para kahit paano malabang yung bata, ma-explore niya yung sarili niya habang lumalaki siya, maintindihan ng bata yung parang kahit paano yung hirap din ba ng buhay, ng hirap ng pagtatrabaho, gano'n ba kahirap, na ma-experience niya na matuto siyang tumayo sa sarili niyang pa. Ano naman yung bata ngayon aral naman yung sa amin ng misis, naturoan naman namin ng maayos yun. Yan. Sana yung kumbaga ma-enjoy niya yung kabataan niya, tsaka swerte niya ngayon kasi right away yung trabaho niya, Canada currency agad yung sinusweldo niya, di ba? Isipin natin ako yung bago ko na experience ang Canada is like around 28 years old na ako bago ko na experience ang dollar. Punta lang siya right away, agad niya. Ang ano pa ngayon mga kamama, mas mataas pa ngayon yung basic salary na sinusweldo mo ngayon dito sa Saskatoon. Bagong dating kasi kami, sa mga hindi nakakaalam, nagsimula tayo sa $11.25 na inata parang $14 na ata ngayon gano'n na yung pero syempre tumaas din yung cost of living, pero ibig sabihin na ko lang sa inyo yung sinusweldo before is ganun kababa lang, pero yung paano ko napagkakasya, tapos nakakaipon pa ako dati nung ano naman kasi nung dati, server kasi ako, kaya malakas makaipon si kamamaw ng tip. Tsaka mag-isa lang ako dati, alam ko paano i-manage yung sarili ko, paano ko tipirin yung buwan ng ko dahil ako lang naman mag-isa. So iba na nga ngayon, diba, dahil nandito na sila misis. Pero siya ngayon, excuse me, pasensya na mga kamamo sa ubo ko. Pero syempre ngayon, maayos na dahil isipin mo, makapagtrabaho na siya, magkakaroon siya sa sarili niyang pera, budgetin lang niya, ayusin lang niya yung pag-awak sa pera, tuturo naman natin sa kanya yun. Ilan naman ang inaano natin dahil ako naman, sabi ko nga sa inyo, ayokong ma-experience ng mga anak ko yung pakiramdam ng parang tag dito, pagtatrabahoin mo tapos yung parang iaasa ng magulang yung yung iaasa niya sa yung yung bang buhay niya. Di ko inaano yung kung ano yung mga Pasko. Kumbaga ba lang yung sa akin. Naawa din ako dun sa bata kasi sabi ko may sariling buhay yan, may sariling pangarap sa yan. Gusto ko ituloy niya yung pangarap niya, basta mangarap siya, walang problema, nakasuporta lang tayo. Yung sinusweldo niya, ipunin niya. Kung sakaling magbigay siya, kung hindi naman, itabi niya para sa sarili niya. Yun ang tinuturo sa mga anak natin dahil mahirap din mga kamamaw. Hindi naman sana literal, wag kayong masasaktan mga Pilipino. Typical kasi talaga nangyayari sa kadalasan sa Pilipinas, mga Pilipino na pag porke nag-abroad ka is parang ikaw na ang sagot sa kahirapan ng pamilya. Although okay naman talaga yun kasi
ano naman talaga ng tao na lalo Pilipino, yung tumulong sa pamilya, walang problema yun. Walang problema na tumulong ka, wala no. Talagang kumbaga responsibility mo rin yan, pero it doesn't mean naman ibig sabihin na responsibility mo is aakuin mo na lang habang buhay. Yun ang inaano ko lang na syempre ako mismo sa sarili ko tumatanda din ako, kumbaga may pangarap din ako sa sarili ko. Gusto ko rin na parang kahit paano matupad yung pangarap ko, hindi lang para sa akin, para din sa mga anak ko. Pero syempre hindi naman din talaga kakayanin ng typical na Pilipino na habang buhay ganun yung sistema mo na parang palagi talagang parang sustentado mo yung pamilya mo buwan-buwan. Parang di ka makakaipon bilang sa sarili mo, di mo maabot yung pangarap mo totoo. Kung sa akin, kung medyo may kasamaang loob or something na na makaka-relate, alam ko may makaka-relate sa inyo, alam niyo yung pakaramdam ng gano'n. Mahirap yung gano'n na talagang parang halos dumating ka sa point, marirealize mo na lang na parang ay wala pala akong natira sa sarili ko, di ba? Ilang napapag-usapan na natin mga kamamo dahil hindi biro yung yung gano'n. Naaawa din ako sa mga taong nakaka-experience ng gano'n, kaya gusto ko, ayoko mangyari sa mga anak ko yung ganong klaseng sistema. Dahil ako pag lumaki sila, nagtrabaho sila, masaya na ako yung bang pakiramdam mo na alam mong kaya nilang tumayo sa sarili nilang mga pa. Yun ang maganda kesa yung hindi ko na huwag mo na akong isipin, dahil kahit pa paano naman siguro pag nag-retired ako, yung makukuha nating pera kahit pa paano sabihin natin may parte pa rin naman ako doon, may magagamit ako pagtanda ko. Yung hati-hati doon sa makukuha natin, syempre yung iba sa kanila parang iiwan mo na lang sa kanila yun na baka magamit nila balang araw. Pero kumbaga ikaw, meron ka pa rin magagastos para sa sarili mo na hindi mo na kailangan humingi pa ako sa mga anak ko, dahil alam ko din yung pakaramdam ng gano'n na parang minsan dumating tayo sa point na yung sarili mo nakalimutan mo na. Wala naman akong hinanakit sa mga magulang ko or something na wala namang gano'n. Kumbaga na-experience ko lang, ayoko ma-experience sa mga anak ko. Yun lang yung eksaktong point ko bakit gano'n ang way of ng pagtuturo natin. Pero syempre iba-iba naman tayong klase ng pagtuturo or pagpaparenting sa mga anak natin. Kumbaga diskarte nyo yun, nasa inyo na yun. Yung sa akin, sinasabi ko lang yung sa akin na yun ang dapat ang para sa akin para atas kahit paano hindi rin naman maramdaman ng mga bata yung mga bagay na naramdaman mo, di ba? Kaya kadalasan naman talaga tayo pag nag-aanak tayo, ano bang number one na gusto natin gawin para sa pamilya natin, lalo sa mga anak natin? Syempre magandang buhay. Hindi yung parang mag-anak ka tapos sila ang mag-ahanap buhay para sa iyo. Mali yung mga mamo. Kawawa yung bata, kawawa. Hindi nila may enjoy yung buhay nila. Kaya mo silang gawin nilang gusto nilang gawin. Pag may mga mali silang diskarte, turo mo lang. Yun lang ang masasabi ko mas magandang gawin ng isang bilang magulang. Mga mama, tikman natin ang ulam ng Al's Kitchen. Masarap mga kamamo. Kaya sa mga gustong matikman yung luto ng Al's Kitchen, i-try nyo rin siya mga kamamo. Masarap, sulit. Lalo yung halo-halo. Natikman ko na ilang beses yun. Thumbs up tayo doon mga kamamo. So mga kamamo, kain muna tayo. 1 year later. Yan, naghahaponan yung tatlo. Sabay sila. Gutom na gutom. Yan, dito man tayo sa backyard at sulitin natin tong palaro dito sa mga to. Bukas, papasok na si Kamamaw. May-miss ko si Chopper. Si Chopper pa naman yung, ayun, sa kanya lang galing yung mga kalat na yan. Ingat ka Chopper dun sa Thursday ha, sa biyahe mo ha. Love na love kita ha. May-miss ko tong makulit na to. Lagi ko na lang iniisip mapupunta sa mabuting
mabuting kamay. Saka na ni Chopper eh. Actually magto-12, magwa 1 year na siya next month eh. Pero kailangan talaga nating elite kasi Chopper para maging masaya siya. Tsaka mabigyan siya ng mas magandang oras, mas mahabang oras. Makapaglaro siya kasi may anak si Arthur na bata eh. So masasabayan yung ano, yung drive nito sa ngayon, kumbaga yung kulit nito, may kasabayan siya na malakas din ng energy. Yan. May batang anak si Arthur, mga 12 years old data yung ano, anak niyan lalaki. Yan, excited na sila, lagi silang tumatawag sa akin. Gusto na nilang makasama si Chopper. Yan. Basta pinapaalalaan ko lang siya, lalo ngayon dito sa Canada mga kamamang, pag mainit, nakakatakot sa mga aso. Kung hindi mo aagapan mga kamamaw ng tubig tsaka ng punas ng malamig, yung mga alaga natin is baka baka ma-heat stroke. Tingnan mo na may paa nito kamamaw. Maganda pa yan, tayo yan. Chopper, come dito, come. Grabe ang bilis ng panahon, no? Akalain mong mula nung nagsimula tayo mag-alaga ng aso dati, parang 3 years ago na. Actually magpo 4 years na sa this coming February yun. Pero mga 3.5 na ngayon, tama. Dati nagsisimula lang tayo mag-breed, akalain mong mangarap magkaroon ng sarili nating litter. Ngayon nagkaroon na tayong dalawa, diba? So sold out mga kamamaw yung dalawa naging litter ni Hera. Actually marami pa nagme-message kay kamamaw ngayon, kumihipapi pa ako. Sabi ko pahinga muna tayo dahil yung focus natin sa bata muna, kay la misis, dahil si misis naman pinagbigyan naman tayo mag-breed nung nakaraan, diba? So nakadalawa na tayo, time naman para sa baby natin. Yan, kukulitan eh. Pag nagsasalita pa, nagbabalag ako, sabi sa'yo mga kamamaw, mga to gaga. Ito legend ito, napakabait nito mga kamamaw. Nung nakaraang nahirapan ako huminga, talagang sinisilipan niya ako mga kamamaw, oras-oras kung humihinga ba ako, lalo pag yung umuubo ako, malapit siya sa akin. Siguro nagtataka siya bakit nahirapan ako. Kaya tuwing makikita ko yung asong to, sabi ko kahit maraming nag-aalok dyan, actually may mga nag-aalok dyan, binibili pa nga sa akin kahit marami nag-aalok dyan na malaking presyo mga kamamaw, actually hindi ko kaya. Parang hindi ako para bang dito pagsisisihan ko, ganun yung pakiramdam ko. Ayokong mawalay sa akin tong dalawang to dahil dito ako nagsimula. Ito yung nagpakilala sa akin bilang may-ari ng isang American Bully. At the same time, nabigyan tayo ng pagkakataon ng na pag-champion natin tong aso na to. Malaki yung nakitulong sa akin. At the same time, ang haba na ng pinagsama namin, kaya sabi ko na lang na kahit anong offer ang ibigay sa akin, hindi ko talaga ibibigay. Para bang pagsisisihan ko habang buhay. Yun na lang masasabi ko pa. Enough, ay quiet. No. Hey. Enough na. Yan. Nagkukulitan pa, nagbabalag ako. Akala nila kasi walang bantay, parang nag-aano sila. Ay, pag sinasaway ko naman, sumusunod naman. Enough na. Gusto na naman kumiscore eh. Tapos na magregla. Ganda ng katawan ni Legend kayo, no? Alagang-alagahin mga kamamaw. Di pwedeng hingalin yan. Ine-aircon ng kopain dun sa loob ng bahay namin pag ano. Ano yung nakakain mo? Ano yan? Ha? Siya mga kamamaw, dinudukot ko na yung sa bibig. Hindi ko makikita mga hanggat yan, oh. O sa mga walang idea sa asa. Wala, di kakagatin yan. Kaya sabi nila sakmaling ka nung American Bully. Hindi. Napakabait yan mga mamaw. Ito pinasok ko na yung buong kamay ko sa bibig. Kumagat ba? Hindi. Kaya sabihin mo ako yung amo. May ibang aso. Hindi naman inaano ko lahat. May ibang aso talaga na yung attitude nila pag pinasok mo yung kamay, sigurado kakagatin ka nun. Pero ito, wala mga kamamo. Kahit idikit mo yung mukha mo. Sample ka ulit .
Ganyan lang yan, oh. Baby yan, baby. Legend, tara dito. Pakita mo. Ay! Tara naman na. Chap, chap. Ito naman kasi pag dinigit ko, halik naman to, oh. Yan, ganun lang yan. Kaya si Arthur, napili niya talaga yung American Bully dahil nung nag-research siya, parang sabi niya, akma sa pamilya niya. Kumbaga ba, family oriented si Arthur eh. Yung companion ng American Bully is akma based dun sa lifestyle nila, tsaka yung bait ng asong nito, kayang sumabay o makapag kumbaga ba makihalubilo sa mga tao. Kumbaga maayos talaga sila, talaga mabait sila, malalaki lang katawan nila at gentle lang mga yan, oh. Nagbuena yun, baby, oh. Yan mga kamamaw, nabigyan ko na naman kayo ng konting impormasyon about sa American Bully. Sana na-enjoy nyo itong vlog na ito. Maraming salamat sa pagsubaybay. So please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.